Hello, 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 hello. Shout out sa inyong lahat. Siyempre, shout out ko muna ang aking mga mahal na SSTV family bago tayo magkwentuhan. Shout out na sa Vargas at siyempre sa kanyang magagandang admin. Ito, nag-video na lang ako kasi hindi pa ako, ewan ko kung pwede akong magsalita o hindi. Baka mangati ang aking lalamunan. Hello sa inyong lahat. Mga anak, lahat kayo dyan na SSTV family. Okay. Ang pag-uusapan natin ay tungkol sa menopause. Kasi marami kaming nagtumpok-tumpok kanina at kami ay mga marites tungkol sa karagayan ng menopausal. Okay. Kasi yan ay kanya-kanya kaming katanungan kung ano ba ang naramdaman mo kapag ikaw ay mag-menopause na. Okay. I-share ko lang sa inyo kung ano yung aming napag-uusapan kanina, mga kamarites ko. Okay. Sa mga may asawa, huwag kayong mag-alala. Kahit menopause na kayo, merong paraan na para kayo ay patuloy na lumigaya sa inyong buhay. Okay? Minsan, kapag dalawa lang kayo ng iyong mister, mag-usap kayo, kausapin mo yung asawa mo, mag-usap kayong dalawa na ganitong gawin nyo. Siyempre, yung bago kayo, alam nyo na, mag-uusap kayo, siyempre, kausapin mo si lalaki, kausapin mo rin si babae. Yung ibalik ba yung nung kabataan nyo? Kung anong ginagawa nyo nung kabataan nyo, bago kayo magsiping, kailangan yun ay ang ibalik nyo yung noon. Ibalik nyo yung ano ang ginagawa nyo noon, nung kabataan nyo, para sa ganon ay si babae ay masiyahan at makaramdam pa rin siya ng yung ma-arouse siya, ganun. Kasi pagka menopause ka at pasok ka lang ng pasok para hindi yung pwede. Kailangan bago ka pumasok sa pintuan ng isang tao ay magkaroon ka muna ng yung magkaroon ka ba ng magandang salita, yung para sa ganun papasukin ka, ganun pala yun, okay? Ngayon, bago kayo magsimula, maglambingan muna kayo, maglaro muna kayo, maghabulan muna kayo kung saan man kayo dyan, sa sala man o saan man dyan, yung parang mga bata ba kayo? Ibalik nyo yung kabataan nyo. Lalo na pag kayong may mga edad na dyan na sila pa rin, na mag-asawa pa rin sila, na hindi pa rin nawawala yung kanilang pagmamahalan. Nakakatulong po yun sa babae. Nakakatulong yun para bumata ang kanyang puso. O diba? Tapos, siyempre, yung kunting lambingin mo siya, yung alam mo na kung anong gagawin mo doon sa asawa mo na babae na menopause na. Kaya kayo mga lalaki, sa mga asawa nyo, hindi nyo naman kailangan na maghanap ng kaligayahan sa iba. Andyan ang asawa nyo, paligayahin nyo lang yung asawa nyo, makukuha nyo po yung rurok na yun. Okay? Na hindi kailangan yung maghanap ka ng babae para itapal mo sa asawa mo. Hindi po yun kasagutan. Inom muna ako. Hindi po kasagutan yung maghanap ka ng ibang babae para lang lumigaya ka. Hindi. Kung mahal mo yung asawa mo, na alam mo ng menopause na, ikaw na lalaki ang gumawa ng paraan. Siyempre, noon, sumisisid ka,
natural, gawin mo uli yun. Ngayon pagtanda nyo, dalawa, o diba? Isipin nyo naging bata kayo noon. Isipin nyo ngayon na ibalik nyo yung kabataan nyo. Kung paano kayo magpasaya sa bawat isa, o diba? Bawal ang bata dito yung mga may edad lang nandito. Kaya ang sabi naman nung isa kanina, yung kamarites ko, sabi niya, uy, wag niyong ilalang yung mga menopausan sabi ka nun. Hindi, baka talo pa kayo. Ang mga menopause, mas agresibo sila kaysa sa mga kabataan. Pero yan daw ay totoo. Lalo na pag marunong yung partner nila, yung jowa nila o yung asawa nila o boyfriend nila, baka talo ka pa na may dugo pa. Okay? Kaya sabi nila, kapag ka menopause ka na, yan ay mas agresibo ka kaysa nung kabataan mo. Kasi yung puso mo nakaano para doon na gusto mo. Ganon daw yun. Kaya kayo mga dyan, mga magme-menopause na, huwag kayong matakot. Kasi nagtatanong din ako, baka mamaya iwanan na rin ako pag ako menopause na. Sabi sa akin, hindi kanya iiwan. Basta kung anong ginagawa nyo noon, yung bang foreplay ba? Yung siyempre, paliligayahan ka ng lalaki, ng jowa mo, hindi kanya iiwan. At hindi magbabago kung ano yung nararamdaman mo na maaaros kapag ka marunong siyang magmaneho sa'yo. Yun ang sabi. Kaya sabi ko, ganun pala. Ngayon, yung mga nawawalan ng pag-asa. Kasi yung isa nawawalan, yung isang kamarites namin, sabi niya, ay, takot na ako. Baka mamaya hindi ako lumigaya. Kaya sabi namin, depende yun. Depende yun. Doon sa partner mo, sa asawa mo, kapag siya ay marunong sumisid pa rin, o siyempre paliligayahin ka, o diba? Yung romance ba? Yung imagination na lang yung parang nung nakabataan nyo. Mag-imagine na lang. Yun ang gagawin niya sa'yo. Tapos, mararating mo pa rin yung rurok. Yun ang namin na pag-usapan namin kanina. Walang walang katapusan ang kaligayahan ng isang babae na kahit siya ay isang menopause na. Ganon po yun. Kaya wag niyong idahilan na hindi niyo pwedeng paligayahin yung inyong mga asawa kasi menopause na kayo. Mali yun. Bakit yung iba naghanap ng babae? Kasi nga, ikaw babae, ayaw mo na natatakot ka. Pero hindi dapat ganun. Kailangan ibigay mo pa rin. Kung ano yung nalalaman mo ng kabataan mo, ibigay mo pa rin yun. Gawin mo pa rin yun. Gawin mo yung kung ano yung pagpapaligaya mo sa asawa mo noon. Para sa ganun, hindi ka papalitan ng asawa mo. O hindi mang babae yung asawa mo. Ganun yun. Kasi huwag tayo susuko. Kababaihan, huwag kayong susuko. Kung mahal nyo ang asawa nyo, kung ayaw nyo mapunta sa iba o maghanap ng iba na kahit man hindi kayo iwanan, kung mambabae, yun ang masakit doon. Di ba? Kaya huwag kayong susuko. Gawin nyo pa rin yun. Doblehin nyo. Sa mga menopausal dyan, doblehin nyo kung paano nyo paligayahin ang inyong asawa. Okay? Huwag nyong idahilan na hindi kayo marunong. Marunong kayo. Lalo na yung mga nagkakaanak na, parang ayaw ng ganon. Hindi, mali kayo doon. Huwag nyo nga hayaan mapunta sa iba yung asawa nyo. Okay? Huwag nyo nga hayaan na titikim ng ibang putahe ang inyong asawa. Kasi yun ang inahanap ng inyong asawa, yung kaligayahan. Kaya nyo pa magpaligaya. Kaya pa magpaligaya ng mga menopausal. Kaya pa. Dahil yan ang isang nurse, yung kasama ko kanina, na nagmarites-marites kami. Tapos yun, napag-usapan namin yun. Kasi minsan,
yun ang kinatatakutan ng mga babae, yung menopause. Pero, yung pala, hindi yan pwedeng katakutan para ang pagme-menopause, okay? Natural lang yan sa kababaihan. Pero pag marunong sa romansa ang inyong partner, aba, daig nyo pa ang kabataan. Bumabata ang inyong damdamin. O, di ba? Ibalik nyo yun. Huwag kayong matakot. Ganun pala yun. Maganda at napag-usapan namin yan kanina. Yung tungkol sa menopause, no? Ngayon isinare ko sa inyo, huwag kayong matakot sa mga na madadaanan nito, sa mga magme-menopause, sa mga menopausal. Huwag po kayong matakot. Ituloy lang ang kaligayahan. Basta mag-usap kayo ng yung asawa, mag-usap kayo ng yung boyfriend, kung ano man dyan. Isipin nyo na marami pa rin ang nag-aasawa 60 years old, 70 years old. Karamihan pa rin yan sa Facebook, di ba? Nakikita nyo yan. Pero tuloy ang ligaya nila kasi marunong si lalaki. At marunong ka rin babae, di ba? Kaya huwag kayong susuko, mga kababaihan, walang sukuan. Basta marunong kang magpaligaya sa kapwa mo, paligayahin mo yung partner mo para hindi siya maghanap ng ibang partner. Okay? Yan payo ko yan. Payo ko sa inyo yan. Pag mahal nyo ang inyong minamahal, ibigay nyo ng todo-todo. Kung gusto nyo, gumamit pa kayo ng helicopter eh. Yung helicopter na sinasabi ko na yun, ikaw mismong babae ang gagawa. Okay? Marunong kayo mag-helicopter kayo. Try nyo yung sinasabi ko. Para sa ganun, yung lalaki hindi kayo iiwan. Pag ginamitan nyo ng helicopter. O, diba? Ang sarap nun, diba? Kaya yan, payo ko lang sa ito, serious tayo. Huwag kayong matakot. Lalo na kayo, mga kababaihan, tayo mga kababaihan, dahil yan na po ang natin. Nakatalaga na tayo dyan. Kaya sa mga menopausal, tuloy ang laban, tuloy ang kaligayahan. Okay? Bye! Sana magustuhan nyo. Salamat!